welcome to my vlog again. Ako nga pala si Jazz. Siyempre, papakilala natin, or kailangan pa ba natin, sir, magpakilala? Oo naman. Siya nga pala si Sir Buddy ng Agribusiness How It Works. Okay, maraming salamat, Sir Buddy, sa time niyo po today na ano niyo po ako, napagbigyan niyo akong ma-interview po kayo. Alright. Okay po. And then, may mga katanungan lang po tayo regarding sa pag-vlog nyo, and then sa mga susunod nyo pang mga goals, or mga susunod nyo pa, sir, na mga kung ano pa yung mga next step nyo po sa pag-vlog. Okay po, hindi na po natin patagalin to, Sir Buddy. Okay po. First question po. Alright. Ano po yung, Sir Buddy, naging proudest achievement? Okay. Proudest achievement. Nahirapan ako doon. Proudest achievement. Gandahan ko sa Dutibos, ha? Proudest achievement. I guess, walang specific na, but it's more on, nagawa ko yung love kong gawin. Yung art, yung industry kung asan ako, no, from the very beginning, kung ano ang kinuha kong degree sa college, yun din yung naging trabaho ko all throughout hanggang doon sa nag-business ako up to now, no, for 3 decades. Tagal. 20, 30, 40, 50. More than 3 decades. More than 30 years. It's the same industry. It's the same kind of work. Yun yung ginagalawan ko, which is related to videos. So from TV to iba-ibang genre ng video up to vlogging. Andun ako. So, at least, no, yung from the very beginning, from the start, kung ano gusto kong gawin, hanggang ngayon, yun yung ginagawa ko. Doon ako nabuhay, no, doon ako hindi naman yung sobra-sobra, but at least doon ako umunlad, no. Yeah. By the way, sir, ano po pala yung naging course nyo nung college? Mass communication ako. Mass com. Mass Kaya pala, related po sa work yeah, nyo today. related siya. Oo, hindi ako lumayo na madaming gumagraduate, especially yung kurso namin ay nung time na yon na kami ang graduate ng college ay limited yung opportunity. Yes, sir. Limited yung opportunity. Sinasabi nila na yung course na yon at that time ay para lang sa mayaman. Pang mayaman, sir. Mayaman, para lang sa may connection. But wala ako nung dalawang yan. But I was able to find a good job at nag-grow yung skills at hanggang ngayon, no, hanggang sa naging negosyo siya. Yeah, I think yun talaga, kasi marami akong naririnig na what if sana na-achieve ko to. May mga classmate ako na yumaman pero hindi sa larangan at sa field na to. So may mga what if sila, ganyan. Okay, sir. At least ako, wala akong ganong tinatanong sa sarili ko. So hindi niyo po yung in-expect before na pupunta ka kasi no, wala pa naman talagang vlogging. So hindi niyo po in-expect na pupunta ka sa ganitong larangan tapos magiging successful. Wala. Hindi ko in-expect yun, o wala naman nakakaalam na yung communication kasi nagbabago di ba? So nagbabago yung medium. At that time, yung makapag-work ka sa TV, achievement yun. Achievement yun. So, hindi ko pinangarap na nasa limelight, no. Lagi lang ako behind the scene. Awesome. Kami yung mga nagtatrabaho behind the camera, ganon. So
hindi ko yan in-expect. Hindi ko in-expect na magkakaroon ng vlogging, hindi ko in-expect na lalabas ako sa camera. Hindi ko in-expect na ang agribusiness ay darating doon sa maraming followers. Never in my life na pinangarap ko siya na ganun ang mangyayari. Nice. Sir, sa kahaba ng mga naging experience nyo sa nung unang work nyo and then dito sa vlogging, or dito pala sa particular na larangan nyo sa pag-vlog, sino po yung naging idol nyo or naging motivation nyo na personality, kung meron po ba? I think hindi particular sa vlogging. I think it's more on may maraming taong tumulong sa akin para mag-grow ako kasi ang bottom line, ang ending ay yung magkaroon ka ng sariling negosyo, kasi yun yung dream ko na maging negosyante ako. At maraming taong tumulong sa akin, at isa dyan na hindi ko makakalimutan si Mr. Tom Viray. Na-feature ko siya way back nung may TV show kami sa GMA. Na-feature ko siya, tapos nung nasa ABS ako, feature ko ulit siya. At nung malis na ako sa broadcast at ako yung nag-start mag-business, linapitan ko siya. Okay, at nung linapitan ko siya, kasi at that time, Josh, yung nag-start na ako doon sa wedding videography. Okay, sa wedding industry. So, nandun ako sa wedding industry as a wedding videographer. So, yun kasi yung jump start, yun yung pinakamabilis na makapag-start ng career. And for me, yung background ko at the time, masasabi ko na para sa akin lang naman yan, no? Na overkill. Ibig sabihin, may edge ako over the others because nanggaling ako sa broadcast. Parang sobra-sobra yung qualification, parang ganyan. To pangbulag sa kliyente. I'm not saying na super galing ko. Okay? Ang sinasabi ko lang na meron akong edge para pambola sa kliyente. Meron akong edge. Kasi yung knowledge nandun po eh. Because of the background na parang, uy, background. si ano yan, ganyan. May ganong factor na. So, nung lumapit ako sa kanya, tinanong niya ako na ano yung negosyo mo, yan. Kasi at that time, kailangan ko mag-attend ako ng bridal fair. And kailangan ko ng brochures. Ang main business niya ay nandun siya sa mga printing, ganyan. All kinds of printing. So, sabi ko, kailangan ko ng brochures. Sabi niya, sige, bibigyan kita. Hindi naman ako humihingi. Pero sabi niya, bibigyan kita ng brochures. Bibigyan kita ng 10,000 pieces of brochures. Wow. Ganon kadami. Pero sabi niya sa akin, pero gusto ko lang muna maintindihan ano yung negosyo mo. Okay. So, kunento ko, sabi niya sa akin, magkano ang package mo per wedding? Yan. At that time, ang package ko is 27,000. Murang-mura pa siya. Medyo, at that time, di ba, 2000, year 2000, medyo, hindi naman super pricey, pero hindi siya mura. Okay, so, sabi niya, ilan ang kaya mong gawing wedding? In a month. Sabi ko, may mga bookings ako na during December may mga bookings ko na 10 or more. Wow. So sabi niya, 27 times 10, 270. Ay, ilan yan? 27 times 10? Yes, 200 plus. Okay, 270,000. Ang sabi niya sa akin, but sa negosyo mo na yan, hindi ka yayaman. Oh? Sinabi niya sa akin. Sabi niya, kung yung negosyo na yan ang ipupurso mo, hindi ka yayaman. But susuportahan kita. Yung kailangan mo na brochures, ibibigay ko. Pero ngayon pa lang sinasabi ko, hindi yan dapat ang negosyo na pasukin mo. Bakit daw sir, na kung tutusin before, kakaunti pala yung competitor. Unlike kasi ang sabi niya sa akin, ang pagninegosyo, sabi niya, ay hindi padamihan ng kliyente, palakihan ng kontrata.
So, kung 10 lang ang kaya mong gawin at pagod ka na, at it only translate to 270,000, lugi ka. Bakit hindi ka mag-anap ng negosyo na 1 million, 10 million, 30 million per kontrata? Yun dapat ang negosyo mo. May point. So, sabi ko, paano ka gagawin yun? Sabi niya, kung ang negosyo mo lang sana ay printing, sasabihin ko na sa'yo step by step. Pero hindi yun ang negosyo mo eh. Hindi ko naintindihan yung mundo ng video, ng video production. So sabi niya, ikaw ang makaka-identify nun. Nanggaling ka sa media, maraming opportunity. Hindi ko sinasabing gagawa ka ng kabulastugan using the media para kumita ka. Pero pwede kang kumita. Pwede kang magkaroon ng transaction na millions in just doing the same skills na meron ka. Oo nga, kasi kapag sa wedding industry, pwede kang burnout. Pwede kang ma-burnout. 10 weddings na contract. May points. Hindi mo na may krisyon. Yan ang sinasabi niya. So sabi ko, ano kaya yun? So from that day one na yun, iniisip ko, ano kaya yun? And until now, hindi pa rin yun nasasagot. That's probably 2000, that's year 2000, 2005? 2005. Ano na ngayon? 2005? 20 years. Ha? Almost 20 years. Almost 20 years, hindi ko pa rin Almost 20 nasasagot. decades. Hindi ko pa rin nasasagot yun. But somehow, yung vlogging, kung kasing swerte lang sana ako ni Rafi Tulfo, malamang nakuha ko na yan. Di ba? Oo, sir. So, may linaw, no? May linaw. Posible, no? Nagkataon lang na siguro hindi yung right time ko. I'm not at the right time, at the right place. But somehow, kung papangarapin ko, baka pwede naman. Pwede mangyari kasi may mga vloggers na 20 million subscribers, they're earning 20 ilang million US dollars, di ba? Posible. YouTube alone lang yun, sir. YouTube alone. Wala pang kasama yung mga ano nila. Ay, sabihin mo na lahat, pagsama-samahin mo na lahat. That's possible. Yes, sir. So, posibleng yung sinasabi ni Mr. Biray sa akin, posibleng vlogging is the answer. Okay? Posible, I'm not saying yun. But posible, kailangan lang Kaya siguro pagtrabahuan ng todo-todo. But posible. So, sa pag-vlogging, hindi ko natanong yung kung bakit ka napunta sa vlogging kasi naging part siya ng Kasi, okay, nanggaling ako sa TV, tapos after yung stint for wedding video, nag-last ako for 5 years, 15 years sa broadcast, 5 years doon sa wedding videography, and after that, pumasok na ako sa corporate video. That lasted for another 5 years, diba? So, lahat yan puro video. Ngayon, nung maaga rin, mga 2005, 2010, or even earlier, active ako sa community ng mga vloggers na vlog, hindi pa video. Yung letter B. Oo, yung Blogspot, WordPress, yung time na yun. And active na ako doon sa community. At may mga set of vloggers na noon na may mga vlogger event, pumunta ako, may mga naka-partner ako na mga digital marketing guru. Tingnan. So may nakipag-ex din ako sa kanila. Nagagawan ko sila ng video in exchange. Andun ako dun sa event for free. So natututunan ko yung online marketing, social media. Yan, natutunan ko lahat yun. At lahat yun nagamit ko to improve my business. So nagamit ko lahat yan doon sa positioning ko, niching ko, yan. So paano ako makakapag-close ng mga clients, ganyan. So nagamit ko lahat yun. Kasi nung gumagawa ko ng corporate video, kasi yung corporate video, ang paggawa nun ay marketing.
Di ba? Gagamitin nila yung video for online marketing. And I understand online marketing. Nag-i-input ako sa kanila. Itong gusto mong video na to will not work online. Parang ganyan. So, naging edge ko yan. Kaya kong gumawa ng corporate video na pinipit ko yung knowledge ko on online marketing. So, swak na swak siya. During that time, so, dahil nandun ako sa community ng vlogging, meron akong isang friend, si Eileen Apollo. Alam mo, swerte ako sa mga kaibigan. Swerte ako na generous sila, na tinutulungan nila ako. So, naging kaibigan ko si Eileen Apollo, si JD Jesus, sila yung mga kasama ko sa mga vlogging community. And eventually, si Eileen ay naging Google Philippines. Naging Google South Asia. Ganyan. So, si Jay ganun din sa social media marketing, naging part siya ng US Embassy to the Philippines, na nag-handle ng social media, ganyan. So sila, nung time na yon, ganun nag-progress yung career nila, no? Tapos, nung time na yon, sama-sama kami ng ordinaryong mga vlogger lang. Sinasabi nila sa akin, at that time, ang business model ko for creating videos is membership. Yung sa States kasi uso yun na gagawa ka ng video, ang mga ka-access lang members. Tapos nagbabayad sila. So ginawa ko yun, it's too early sa Philippines and hindi yan nag-work. Hindi nag-click dito. Kasi ang Filipinos, ang value, ang gusto niya ay libre. Libre. Ayaw niya magbayad. Kahit na singkunduling ayaw niya magbayad. Libre ang gusto. Lang niya libre. So the membership hindi nag-work. So marami akong mga video. Sabi ni Jay, sabi ni Eileen, i-post mo na lang yan sa YouTube. Malay mo in the future, pagkakitaan mo. Siya yung sir Sila nagsabi, we don't know what will happen in the future. Lagyan mo lang dyan. Then, habi mo lang. Kung meron kang extra time, gawa ka. Kung wala, di wala. Andyan lang siya. True enough. Diba, nung nagkaroon ang monetization, marami akong videos, may mga YouTube channels na ako. Andyan na si Pinoy How To, andyan na si Pinoy How To, andyan na si Pinoy How To. Instantly, nung na-approve ako for monetization, for YouTube partnership, may pera ako. And that's sir, during pandemic time, Hindi. Matagal na before mag-pandemic. 6 to 7 years before pandemic. Kumikita na ako sa YouTube. Monetize ka naman. Yes. Tagal na pala. Yes. Kasama kami sa mga nauna. Okay. So, yun, and the rest is history. So, for the longest time, kasi ibang-iba rin ang YouTube at that time. Para siyang passive income. Mag-work ka o hindi, kikita ka only by just optimizing your videos. Iba pa yung rules nila. Iba pa yung rules kasi dati search. At that time, pag nag-search ka, out of 20 results, 17 agribusiness videos. Ikaw yung unang Yes. So kumikita talaga at that time. Ngayon, nung it lasted for more than 6 to 7 years. Halos hindi ako nagtatrabaho, may kita ako. Oh, nice. Now, nung nagbago yung ruling ni YouTube, naging recommendation that I need to work. Kailangan kong magtrabaho ng maayos. Yun naman na yung during the pandemic. Marami ng rules, paikpit ng paikpit. Yeah, so casualty, Nag-adjust na kayo, sir. casualty yung main business ko, yung video production, yung marketing videos na casualty during the pandemic. 0 client, no activity. So, yun sabi ko, baka it's about time na seryosohin sa YouTube.
doon na po nag-start. Doon ako nagseryoso. Sineryoso nyo, tapos kinarir nyo na po yung Yeah. sa vlog. Doon ako nag-start na one video a day as much as possible. So, doon na nag-start yung from 200,000 subscribers to almost 1 million today. Bakit sa pala agribusiness? Bakit sa agriculture? Kasi sa nung farming? mga unang work ko sa TV na may TV show dati sa GMA na Agri 7 and doon ako nag-start. So I started as a assistant videographer to line producer to head ng isang team. So umakyat siya. So yun, at the time actually yung ginagawa ko ngayon, it's just a recycling ng old na ginagawa ko nung way back in the 90s. Yeah, parang nung nag-start ako mag-vlog, sabi ko, ano bang iba-vlog ko? Di alam ko nang gawin. Which is agriculture. Kasi yan na yung Naumpisan, sir. pinanggalingan ko. So, no-brainer kumbaga. Parang ganun. Ano yung, sir, nyo, pinakamahirap na nagiging part na sa everyday na pagtatrabaho niyo, sir? And then yung ano naman yung pinaka maganda, pinaka masarap na part? Yung trabaho, actually, mahirap sa mahirap. Mahirap sa mahirap. Yung gagawa ka ng one video a day, mahirap sa mahirap yan. Pero but since yun yung passion ko, yun talaga gustong gawin, at yun lang naman ang alam kong gawin sa buhay. So, hindi yan mahirap para sa akin. Part yun ng system ko na kailangan ko siyang gawin. Okay, so hindi siya mahirap in the sense. Ang mahirap ay dahil yung YouTubing is a business na hindi mo kontrolado 100%. Nakapasi ka doon sa development, doon sa changes na ginagawa ng YouTube. Sa YouTube ang may negosyo, nakikinegosyo ka lang. Dahil hindi mo 100% kontrolado yon, mahirap. Anytime na magkaroon sila ng changes, affected ka. Go with the flow lang. So, kailangan mo laging mag-adapt, kailangan mo laging mag-aral, kailangan mo laging Updated. mag-observe, kailangan mo laging updated. Yun yung mahirap. Kasi, kung ang movement nila ay taliwas doon sa meron ka, let's say for example, tumatanda ako, kung ang movement nila ay towards the younger generation, hurt ako doon. Diba? So mga ganon, kaya maraming ganon. So, I think yun yung pinakamahirap na part. Yung ang negosyo ko ay hindi ko 100% kontrolado. Okay? But yung doing the work per se, kung hindi mo yan love, hindi mo yan passion, hindi mo yan background, hindi ka magtatagal. Iiwanan mo siya kasi mahirap talaga. So, passion pa rin, sir? Passion. But of course, diba, kung rewarded ka naman, ma-encourage ka naman talaga to work hard. Mas lalong mamotivate. Mamomotivate ka. Okay, sir. Okay po. So, Yun na? yes po. Kasi itong last question, yung Okay. edge is nalaman ko na yung edge nyo. Ikaw na pala, sir, nalaman ko na yung kung anong edge nyo sa mga vlogger. So, marami akong natutunan, sir. Yeah. Marami akong Yun nga, siguro, I think, kung anything na gagawin mo, titignan mo ano yung edge mo, ano yung meron ka. Do not take for granted anong meron ka. Kasi kung anong meron ka, yun ang puhunan mo. Diba? So kung siguro kung nag-catering business ako, dilugi ako kasi wala naman akong knowledge nun. But ang background ko ay video at yun ang ginawa kong business. Nandun ako sa edge. Na may edge ako. May advantage ako. Yung pagiging vlogger ay hindi ako nagpunta sa travel, sa glamour, sa passion, di ba? Sa sports. Kasi hindi yun ang background ko. Ang background mahirap ko, po pipilitin mo sa isang bagay, isang niche na hindi mo talaga gusto. So, dahil ang
ang agriculture ay naiintindihan ko somehow, no? Because of my past experiences. I think nag-match may knowledge ako sa video production because nag-work ako sa TV for the longest time, di ba? Ang tagal-tagal na video ang business ko, di ba? Iba-ibang genre. And matagal ako doon sa Agri 7, inabot ako doon ng 9 years, no? So, solid yung knowledge mo doon sa agriculture, solid yung knowledge mo sa video production. And then yung experience, mga experience na sir. So yun, I'm not saying na dapat mag-vlog ay dapat galing sa TV or may matinding experience sa video production. Hindi naman. Tingnan mo lang ulit ano ang meron ka. Kung ano yung Kung anong available sa'yo. Tapos yung Diba? So yun ang meron ka. i-maximize mo. Doon ka mag-start. Sa akin, doon ako nag-start. Now, ang challenge dito, because may mga changes, I have to adapt. Yan. So, yung tanong mo nung unang nagkita tayo, sabi mo, ano yung mga, if-fit ko sa'yo, ano yung mga pwede mong gawin. Sabi ko sa'yo, hindi. Start with ano ang gusto mong gawin. Doon ka talaga mag-start. Anong meron ka ngayon? Diba? Diba? Anong business meron ka? Mahirap naman talaga kung pipilitin mo isang bagay na wala ka. Oo. So going back doon sa may business ka na agpana ng business na yun. Asareno trading, sir. Oo, yung trading but more on the batteries, tires, ganyan. Nakakita ka naman ng vlog na talking about batteries and tires? Wala pa sir. Yun na Ang yung... sagot. Baka may mamuna pa sa akin, sir. Akin na po yun, Yun na yung sagot, Jazz! Sana, sir. Diba, pinag-uusapan natin, ano ang content na posibleng maraming naghahanap pero wala silang makita. Simple as paano mag-vulcanize, simple as paano magpalit ng tires, simple as paano magkabit ng battery, simple as paano malalaman na wala na palang baterya. Lahat yung content. At ginagawa mo yung araw-araw. Pinapahirapan ko yung sarili ko na wala ako Mga una Kaya nga, vlogs. never Thank you, sir. underestimate ano ang mayroong ka, experience. Di ba? Lahat yun. Okay, sir. Sir Buddy, thank you very much po. Sige. Opo, I hope hindi ako masyadong nag-lecture. Marami po akong natutunan, sir. Sana, hopefully din sa mga viewers ko, marami din po kayo natutunan. Okay po, guys, don't forget po to subscribe muna kay Sir Buddy, Agribusiness How It Works. Malapit na po, mag 1 million. So, today, as of today, 5,000 na lang po yung kulang o baka nga less than pa or lesser pa. Parang 4,500. 4,500 na lang po. So, yun guys, mag-subscribe po kayo kay Sir Buddy, Agribusiness How It Works. And sa akin din po, Daddy Jazz Daddy po. Jazz, oo. So, abangan natin paano magta-transform ang content ni Daddy Jazz. Yun lang, na-pressure ako, sir. Sir, thank you very much po. Thank you very much po. Thank you, Jazz. And by the way, thank you for sponsoring us ng accommodation. No problem, sir. Dito sa dito You're sa welcome Naga. po. Anytime po, sir. Pwede natin to gawin every year. Dito sa Bicol. All right. Thank you. So, yun. Thank you so much.